So yun nga, nakabalik kami sa Central World ng 3:30 PM at dito na kami nag-separate ways ni Ma'am Flem. And after ng nakakapagod at napakainit na adventure sa Ancient City at Erawan Museum, magpapalamig naman kami sa mga mall dito. From Central World, nilakad na lang namin papuntang Siam Paragon. Habang naglalakad dito, feel namin parang nasa Pinas lang din eh. At speaking of, napaka-traffic din dito. Kadugtong ng overpass yung Siam BTS station na nadaanan namin bago pumasok sa Siam Paragon. Ay, salamat, nalamigan din. Bumaba kami dito sa pinaka-food court nila para puntahan tong Chatramu. They pronounce it here as Chatramer. Hindi ko alam kung bakit napakaraming tao at ang haba ng pila dito compare sa ibang store. Pero isa din to sa mga gusto puntahan talaga ni Anika dito eh. Kaya naman, nakipila din siya. Sabi nila Chatramer is established since 1945 and is famous for their original Thai tea. And dahil ang haba ng pila, naglibot-libot muna ako para humanap ng mga kainan na pwede mag-charge. Yes po, nalobat ulit ako at dito ko na-realize ang kahalagahan ng power bank. Sakto naman, pagbalik ko, si Anika na ang customer. She bought Thai iced tea for 45 baht at nag-takeout siya ng 500 grams na 3-in-1 Thai tea for 175 baht. Ang uwi sa Pilipinas, syempre. Finally, nakuha niya na yung pinaka-aasam-asam niyang Thai tea. Happy kid? Siam Paragon is one of the largest mall here in Thailand along with Icon Siam, Central World, and Central West Gates. Kung ikukumpara ko ulit sa Pinas, siguro para akong nasa Greenbelt to Landmark to Glorieta to SM. Hindi dahil sa laki pero dahil sa dikit-dikit at tagos-tagos yung mga malls. Siam Paragon, Siam Center, Siam Square, etc. At syempre pag andito, hindi pwedeng hindi makakakuha ng gentlewoman. Ang kaso, ibang gentlewoman ata napunta namin. Ito pala. So, Chatramer, check. Gentlewoman, check. Next is yung Pangcha naman. Ang kaso, sarado na pala yung branch nila dito nun. Kaya naman, dito kami napunta sa McDonald's. Alam? Bakit? Tara, kain tayo dito sa Wakdo. Wakdo. Kain tayo ng kanilang Wak Chicken, saka Wak Burger. Meron din sila ang Wak Fries. Wak Float. Nakakatuwa talaga yung mga ginagamit na sasakyan dito pang Grab or Bolt. Sasakyan namin guys, yung artista van kami. Pero di automatic yung pinto. Ganda pa ng tugtog. Nag-book ulit kami ng Bolt from Siam Paragon papuntang Jod Fair, kung saan kami magdi-dinner and it cost us 155 baht. And after 20 plus minutes, andito na kami. At pagbaba pa lang ng sasakyan, makikita mo ng buhay na buhay ang gabi dito. Bubungad pa sa amin tong nagbabanguhan ng mga street foods na to. Mas lalo tuloy kami natakamat na gutom. Kunain na natin. Ano po? What's this? Napakaraming pagkain dito. Samut-sari. Pero wala pa din kaming binibili dahil napakarami pang tindahan dito. So, come on. Let's go! Jod Fairs is one of the best night markets here in Bangkok. It is located in the Rama 9 Road, with over 700 stalls offering a wide variety of not only foods. Meron ding mga clothing, shoes, accessories at marami pang iba. Pero pagkain ang pinunta namin ngayon dito, may mga mabibilan tayo ng mga yan sa ibang araw. So tuloy pa din kami sa paglilibot. Napansin ko na ang daming durian dito sa Thailand. May iba't ibang klase pa. May cheese durian, grilled durian, caramelized durian at durian lava. Meron ding mga cute na ice cream. Siguro nakakonsensya kainin to. Sobrang dami at ang lalaki din ng mga seafoods dito. Kaso kasi wala pang laman tiyan namin kaya lalagpasan muna namin ulit yung mga yan. Maghahanap muna kami ng magandang ipanimula sa sikmura. At ito ang nakita namin. Yung barbecue na sarap kami nung day 1.
Sarap nito. Oh. Hap. Yes, meron din dito. Kaso nga lang, 15 baht per stick dito. Mas mahal ng 5 baht sa binila namin nung una. Pero okay lang, bumili pa din kami. How do you do this? Grabe masarap to. Ang kaso nga lang, hindi pa din namin alam kung anong tawag sa barbecue na to. Or baka ganito talaga sila mag-barbecue dito. Ang next na binili namin ay itong fried squid na may iba't ibang flavors. May hot and spicy, maalat, tom yum, cheese, paprika at barbecue. Yung barbecue yung tinry namin. Sakto lang siya, mas masarap pa din yung una namin kinain. Ito ang isa sa mga di ko malilimutan na natikman namin dito. Ang dancing shrimp salad. Dancing kasi buhay pa yung maliliit na hipon. Fresh na huliin from aquarium. Nilagyan lang ng mga spices tapos ready to eat na agad. Ayan oh. Ooh. Sabi nga nila, seafood is best when it is very, very, very fresh. Kaya ayan, fresh na fresh talaga. Alive and jumping pa. Next na tinry namin ay itong grilled pork intestine with egg for 20 baht. Medyo parang kakaiba din kasi siya kaya tinry namin. Okay naman, kakaiba nga yung lasa pero para sa akin, mas masarap pa din yung isaw natin sa Pilipinas. Five and lasa. Ito na ang pinakahihintay ni Anika. Hindi ko alam exactly kung ano-ano yung mga yan, basta alam ko mga insekto yan na pinakrispy. And they sold it for 100 baht per cup. Pero sabi namin baka pwedeng 50 baht lang for half kasi gusto lang naman namin matikman. And pumayag naman si Kuya. What's that? Oh, is that spicy? Salt? Spicy? No, no. No. Spicy? No, no, no. Ali pepper. No. Pepper. Is that spicy? Yeah, spicy. Testing. Testing. Muna. Ano yan? Picture niya lang. Scorpion. Hindi ko kaya yung iba, nandidiri ako. Ikaw. Ciao, ikaw muna. Next is the grilled jellyfish. Hindi ko alam na nakakain pala yun at dito lang ako nakatry na ito. It cost 60 baht for 2 sticks. Sabi namin baka pwedeng 1 stick lang para matry lang eh. Kaso, hindi pumayag. Hindi tuloy namin naubos. Pero okay lang, ang importante na try at na-experience. Next na food tripin namin ay isa sa mga paborito ni Anika. Itong king oyster mushrooms na inihaw for 89 baht. Kaya for sure na magugustuhan at matutuwa siya dito. At tama nga, masarap siya and mas masarap sa mga previous naming kinain. Ano may flavor? Sour cream? Next na tinikman namin ay itong Thai crispy pancake. Tinry ulit namin bumili ng kalahati para lang matikman muna sana pero hindi din pumayag. So, binili na namin yung 1 box for 60 baht na meron 7 piraso. Okay din naman siya, parang pinagsamang crepes at tacos na may meringue. Natuwa ako nung nakita ko tong Milo X Oreo na store. Pinagsama yung dalawang paborito ko eh. Kaya naman, hindi ko napigilang hindi bumili kahit pamilyar naman na sa mga ganitong products. Refreshing! Tapos, humanap na din kami ng mauupuan kasi kanina pa namin nililibot to eh. Tsaka para ma-enjoy na din namin ng maayos yung mga binili namin. Alam ko na siya. Iniwasan ko nga. Pero hindi na ako masyadong masarap nga. Ano naman yan?
And lastly, for the dessert, tinry namin tong Taiwan peanut and coconut ice cream roll for 60 baht. And okay naman siya, masarap din. Pero parang mas ititake ko siya as a snack kaysa dessert eh. Kasi ang bigat sa tiyan. Or baka naman dahil busog na lang din kami. So, that's it for our third day here in Bangkok, Thailand. Talaga namang sobrang nasulit namin ang buong araw at bagsak agad ako sa hotel pag-uwi. Marami pa tayong mga activities, pupuntahan at kakainan sa mga susunod na araw. So, see you in the next video. Thank you and God bless.